Kung ayusin mo itong makina, pakakasalan kita, biro ng CEO. Ang kanyang matalim na asul na mga mata ay puno ng pang-iinsulto, malinaw na nagdududa sa kakayahan ng lalaki. Hindi niya alam na ang kanyang sarkastikong biro ay magpapasimula ng isang serye ng mga pangyayari na ganap na magbabago sa kanyang buhay. Ang langit ng Oktubre ay bumuhos ng malakas na ulan, parang nais nitong hugasan ang mga huling bakas ng tag-init. Ang makinang Mercedes ni Jennifer Reyes ay unti-unting bumagal bago tuluyang huminto sa kahabaan ng Route 47. Isang tahimik na daan mga 3 milya mula sa Millbrook. Bigla, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pag-ulan at ang mahinang pag-ihip ng singaw na nagmumula sa ilalim ng hood. Nakatingin siya ng may pangamba sa tumataas na init na parang humihinga na nagngangalit na dragon. Perpekto talaga, bulong niya ng galit. Tiningnan niya ang kanyang relo at bumaba sa sasakyan. Ang kanyang estilo na Chanel na takong ay sumasagi sa malamig na mga paddle. Sa loob ng ilang segundo, nabasa na ang kanyang designer suit. Hindi kalayuan, isang luma at kalawangin na karatula ang umuuga sa hangin. Kahit bahagyang napudpod, mababasa pa rin ang mga salita. Fernandez Auto Repair, makatarungang presyo, tapat na trabaho. Sa isang buntong hininga, mabilis na naglakad si Jennifer papunta sa maliit na garahe. Nakakunot ang noo dahil sa itsurang dehado nito. Sa loob, ang amoy ng langis ng makina ay halo sa amoy ng lumang kape. Ang kumukutitap na mga fluorescent light ay nagbibigay ng mahinang liwanag sa makipot na lugar. Hello? May tao ba dito? Sigaw ni Jennifer nang may pagkairita. Dahan-dahang lumabas ang isang lalaki mula sa ilalim ng lumang asul na pickup truck. Pinupunasan ang grasa sa kanyang coveralls na dati malinis. Nang tumayo siya, ang kanyang mga mata ay mabait pero kitang-kita ang pagod. Siya si Mariano Fernandez, 32 taong gulang, may malapad na balikat at mukha na matatag ngunit banayad. Ang maikling kulot na buhok niya ay nakapalibot sa malapad na noo at malalim na mga mata na tila nagtataglay ng mga kwento ng bagyo at pakikibaka sa buhay. Problema po ba sa kotse, ma'am? Tanong ni Mariano nang mahinahon at magiliw ang tinig. Mahigpit na ipinagkrus ni Jennifer ang mga braso, nanginginig ang katawan sa lamig at masama ang loob. Bigla lang itong huminto, sagot niya ng may pag-aalala. May kritikal akong pagpupulong sa Chicago bukas ng alas 8 ng umaga. Hindi dapat nangyayari ito. Tumango si Mariano, naisip ang sitwasyon at kinuha ang kanyang mga gamit bago lumabas sa ulan. Sa loob ng ilang segundo, binuksan niya ang hood at mabilis na nagsimulang ayusin habang ang kanyang shirt ay basa na dahil sa ulan. Paligid ni Jennifer ay nananabik, pinipindot ang kanyang telepono habang hinihintay. Tumibok ng malakas ang puso niya habang pinapanood siyang kumilos ng may tahimik na kumpiyansa. Makalipas ang ilang minuto, marahang isinara ni Mariano ang hood at tumingin kay Jennifer nang may pag-aalala. Sira ang cooling system, basag ang radiator at sira na rin ang water pump. Hindi ito madaling ayusin, tensyonado ang mukha ni Jennifer. Gaano katagal ito aabutin? Sandali siyang nag-isip bago sumagot si Mariano. 2, siguro 3 araw. Kailangan ko pang mag-order ng mga piyesa sa ibang bayan. Tumindi ang tingin ni Jennifer na puno ng determinasyon. Sabihin mo ang presyo, magbabayad ako ng doble o triple para mas mabilis ang pagpapadala. Tumingin si Mariano sa kanya ng may kalmadong katapatan. Pasensya na po, ma'am. Hindi pinapabilis ng pera ang pagpapadala. May mga bagay talaga na nangangailangan ng panahon. Naiirita si Jennifer. Lahat naman ay nabibili, Fernandez. Ngumiti si Mariano ng may kahabagan. Hindi lahat, Miss Reyes. May mga bagay na hindi mapapalitan ng pera. Napatigil si Jennifer, nagulat sa tapat na sinabi niya. Sanay siya sa mundong laging nalulutas ang problema sa kapangyarihan at pera.
Ngunit ngayong araw, wala ni isa ang nakatulong. Sa isang sulok ng shop, may maliit na boses na tumawag na puno ng pagkamausisa ng bata. "Daddy, may tao ba dito?" Lumiko silang dalawa upang makita ang isang batang babae na mga 5 taong gulang, nakasuot ng pink na unicorn pajamas at yakap ang lumang teddy bear. Nang makita niya si Jennifer, kumislap ang malalaking mata nito at dali-daling tumakbo papunta kay Mariano. Lumuhod si Mariano, ngumiti ng mainit. "Rosemary, mahal, bumalik ka sa loob, masyadong malamig dito." Umiiling si Rosemary, ang mga mata ay nagliliwanag sa paghanga kay Jennifer. "Ang daddy ko ang pinakamahusay na mekaniko, kayang-kaya niyang ayusin ang kahit ano." Sa kabila ng lahat, napangiti si Jennifer sa inosenteng pagmamalaki ng bata. Maingat na hinaplos ni Mariano ang buhok ni Rosemary at tumingin kay Jennifer. "May maliit na inn malapit dito. Dapat ka munang maghintay doon." Hindi gumalaw si Jennifer. Nakatayo siya sa ulan, pinapanood ang dalawa na pumasok sa garahe. Isang kakaibang pakiramdam ang kumalat sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang dumilim at patuloy ang pag-ulan, naramdaman ni Jennifer ang tahimik na pagbabago sa loob niya. Sa unang pagkakataon, hindi siya kontrolado ang sitwasyon. Ang kanyang mga paniniwala at halaga ay nilalabanan ng isang simpleng kabaitan. Nakatayo siyang tahimik habang nagsara ang pinto ng garahe sa likod ni Mariano at Rosemary. Ang dilaw na liwanag mula sa loob ay nagbigay ng malambot na kislap sa basang lupa. Nanginig ang dibdib niya. Sanay siyang may kontrol, sanay makuha ang gusto, lalo na kapag may sapat na pera. Ngunit ngayon, hinarap niya ang isang bagay na hindi matitinag ng pera, ang tahimik na lakas ni Mariano Fernandez. Wala pang nakatanggihan siya ng ganito. Ang pagtanggi na iyon ay nagliyab sa loob niya. Huminga siya ng malalim, ibinukas ang pinto ng garahe at muling pumasok. Sa loob, niyayakap ni Mariano si Rosemary ng isang wool blanket. Pinapaupo siya sa maliit na upuan sa tabi ng kanyang workbench. Ang tanawing puno ng pag-aaruga ay lalo lang nagpasakit sa pakiramdam ni Jennifer na parang wala siya sa lugar. Dahan-dahan siyang lumapit, ang tinig niya ngayon ay mas malumanay at maingat, sinusubukang magpaliwanag ng may katwiran. "Ginoong Fernandez, kailangan kong gumana ang kotse bukas ng umaga. Hindi ito tungkol sa akin, mahalaga ito para sa kumpanya ko. Handa akong magbayad ng 5 beses ng karaniwang singil. Ano man ang kailangan ko lang gumana ang kotse, kahit sapat lang para makarating ako sa Chicago." Tumingin si Mariano sa kanyang mga mata, kalmado at matatag kahit sa harap ng kanyang malaking alok. Tumayo siya, pinunasan ang mga kamay sa lumang basahan na may mantsa ng langis at sumagot ng matatag. "Miss Reyes, hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang handa mong bayaran. Ang sira sa makina mo ay hindi basta-basta naayos ng madalian. Kung pipilitin ko, maaaring masira uli ang kotse at sa susunod, baka hindi ka na mapalad. Ayusin ko ang mga kotse dahil iniintindi ko ang kaligtasan ng mga tao, hindi lang dahil trabaho ito," dagdag niya ng taus-puso. Naramdaman ni Jennifer na ang mga salita niya ay parang hamon. Ang lohika niya ay kakaiba sa mundo ni Jennifer, kung saan ang panganib ay tinatanggap para sa kita at mas mahalaga ang deadline kaysa kaligtasan. Sa kanyang mundo, sinusukat ang tagumpay sa bilis at kapangyarihan. Ikinuyom niya ang ngipin, pilit na pinipigilan ang galit at lalo pang nagpumilit. "Naiintindihan mo ba kung ano ang pinagkakaabalahan ko? Ang pagpupulong bukas ay maaaring magdesisyon sa kinabukasan ng daan-daan na empleyado. Kung hindi ako makadalo, malaki ang maaaring lugi ng kumpanya ko. Hindi lang ito tungkol sa kotse, ito ay tungkol sa totoong buhay, trabaho at kinabukasan ng negosyo."
Hindi umatras si Mariano. Sa halip, lalo pang tumindi ang tingin niya, diretsyo at matapat. Naririnig kita, Miss Reyes, totoo iyon. Pero ang presyon, pera at pagmamadali ay hindi kayang gawing posible ang imposible. Ang totoo, kailangan ng kotse mo ng tamang ayos at tamang panahon. Walang impluensya ang makakapagpalit nito. Maaring mahal ito, pero makina pa rin ito at hindi iniintindi ng makina ang mga pagpupulong. Kailangan lang silang ayusin ng tama. Naramdaman ni Jennifer ang apoy ng galit sa kanyang dibdib. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Jennifer Reyes, CEO ng Reyes Foods. May koneksyon ako sa Chicago hanggang sa pinakamataas na antas. Sigurado ka bang gusto mo akong subukan dito? Ngumiti si Mariano ng bahagya puno ng kaalaman, matatag pa rin ang kanyang boses. Alam ko kung sino ka, pero dito sa garahe na ito, pantay-pantay ang trato sa lahat. Hindi ka narito bilang isang makapangyarihang opisyal. Isa kang tao lang na nasiraan ng kotse at hindi ako nandito para maapi, nandito ako para ayusin ng tama. Niyuko ni Jennifer ang mga kamay niya na naging kamao. Ang halo ng kawalan ng kapangyarihan at pagkabigo ay sobra. Hindi pa siya kailamang ganito nilabanan ng isang tao na wala namang mawawala. Biglang naputol ang tensyon nang may isang maliit na tinig na marahang tumunog mula sa isang sulok. Daddy, bakit po siya galit? Matutulungan mo po ba siya? Lumiko si Mariano sa kanyang anak at marahang hinaplos ang kulot nitong buhok. Puno ng kabaitan at tahimik na pagmamahal ang kanyang mga mata. Tinutulungan ko, anak, mahinang sabi niya. Pero hindi lahat ng tao pareho ang pagkakita sa tulong. Ang isang pangungusap na iyon ang tumama kay Jennifer parang alon ng malamig na tubig. Kahit ang 5 taong gulang na bata ay naramdaman kung gaano siya kasentido, samantalang siya ay bulag dito. Bigla nakita niya ang sarili niya mula sa labas at hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita. Tahimik ang garahe. Sa labas, patuloy ang malakas na pag-ulan na parang sumasabay sa bagyong nararamdaman sa loob niya. Dahan-dahang umatras si Jennifer, nagkatinginan silang dalawa ni Mariano. May nagbago sa kanyang tingin, may pag-aalinlangan at bakas ng pagsuko. Pupunta ako sa inn na sinabi mo, mahinang sabi niya, pero kailangan kong bumiyahe pagdating ng umaga. Tumango si Mariano nang may paggalang. Naiintindihan ko, Miss Reyes, pero tandaan mo, may mga bagay na hindi pwedeng madalian gaano man ito kahalaga. Hindi na nagsalita si Jennifer. Lumiko siya at lumabas sa malakas na ulan, puno ng galit at pagkadismaya. Bumagsak ang pinto ng garahe sa likod niya, isang malupit na pagtatapos sa isang nabigong usapan at sandali na nagmarka ng unang pagkakataon na nawalan siya ng kontrol. Nakatayo sa ulan, basang-basa, naramdaman ni Jennifer na siya'y mas maliit kaysa dati. Buong buhay niya ay pinalilibutan ng impluensya, kapangyarihan at kayamanan. Ngunit ngayon, wala nang halaga ang mga iyon. Ito ay isang bagay na hindi niya makontrol, isang tunay na bagay. Huminga siya ng malalim, bahagyang lumiko para umalis nang biglang may maliit na tinig na huminto sa kanya. Miss, saan po kayo pupunta? Nagulat siya at lumingon upang makita si Rosemary sa pintuan ng garahe. Hawak-hawak ng maliit na bata ang kanyang teddy bear, ang malalaki nitong mga mata ay puno ng katapatan at init. Nakasuot ng maliwanag na pink na unicorn pajamas, tila siya ang masiglang ilaw sa madilim na paligid. Natunganga si Jennifer, hindi alam kung paano tutugon. Ako, pupunta lang ako magpahinga sa malapit na inn, sagot niya ng bahagya, pilit itinago ang kanyang damdamin. Umiling si Rosemary interesado. Bakit hindi ka manatili at uminom ng mainit na tsokolate? Ginagawa ng daddy ko ang pinakamalasang tsokolate sa buong mundo. Kapag umuulan, nakaupo kami sa tabi ng bintana at nagbabasa ng mga kwento ng diwata. May isang bagay na dalisay at totoo sa paraan ng pagsasalita niya na bumutas sa mga depensa ni Jennifer.
Sa unang pagkakataon, may tao na hindi sumusubok magpakitang gilas o matakot sa kanya. Niyayakap siya lang ng bukas palad. Bahagyang napawi ang bigat sa dibdib ni Jennifer. Napangiti siya ng bahagya. Mainit na tsokolate ha, parang ang saya naman yan. Nagningning ang mga mata ni Rosemary. Lumingon siya at tumakbo pabalik sa garahe. "Daddy, gawin mo ang tsokolate," sabi niya. "Oo." Tumingin si Mariano pataas, nagulat na makita si Jennifer na nakatayo pa rin sa pintuan lang ng garahe. Nagbago ang ekspresyon ni Mariano, unay nagulat, pagkatapos ay napalambot nang makita ang maliwanag at proud ng ngiti ni Rosemary. "Kung ganoon pumasok ka na, gagawa ko ng mainit na inumin para sa'yo." Dahan-dahang bumalik si Jennifer sa garahe. Sa ilalim ng malambot at gintong liwanag ng isang ilaw sa itaas, biglang naging mainit at malugod ang dating maputlang lugar. Umupo siya sa isang lumang kahoy na upuan at napatingin sa isang pader na puno ng mga nakapaskil na larawan. Naitala nito ang mga totoong sandali. Si Mariano at Rosemary sa isang lokal na perya, naghahati ng sandwich sa isang kumot na may kwadro sa parke o magkasama na nagbabasa malapit sa bintana. May kakaibang pakiramdam sa dibdib niya, isang bagay na hindi pamilyar. Ang ganitong mga pang-araw-araw na alaala ay wala sa makintab ngunit hungkag na mundo na kanyang ginagalawan. Narito na, masiglang anunsyo ni Rosemary, maingat na iniabot kay Jennifer ang isang mainit na tasa. Ang tsokolate ay may topping na maliliit na marshmallow na inayos na parang mga talulot. Naramdaman ni Jennifer ang init na sumiklab sa loob niya, hindi lang mula sa inumin, kundi dahil sa lambing ng pag-aalok. "Salamat, Rosemary. Ang ganda nito," mahinang sabi ni Jennifer. Niyakap ni Rosemary ang upuan sa tabi niya, kumikislap ang mga mata habang nagsasalita. "Ang daddy ko, ang pinakamagaling sa lahat. Nag-aayos siya ng mga kotse, nagsasabi ng mga kahangahangang kwento, kumakanta ng mga lullaby at inaayos pa ang mga laruan ko kapag nasira." Tumingin si Jennifer sa tapat ng malinis at nagliliwanag na mga mata ng bata. Ramdam niya ang malalim na pagmamahal at respeto ni Rosemary para sa kanyang ama. At bigla niyang naunawaan, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi mabibili. Ang tunay na pag-ibig, paghanga at walang kondisyon na pag-aaruga, lumalago lamang ito kung bukas ang puso. Naramdaman niyang tumigas ang kanyang lalamunan, kaya yumuko siya ng bahagya. Ang tinig niya ay hindi pangkaraniwan, ang lambing. "Rosemary, nasaan ang nanay mo?" Nawala ang ngiti ni Rosemary habang mahigpit niyang niyayakap ang teddy bear niya. "Umalis siya. Sabi ni Daddy ayaw niya dito. Sinabi niyang masyado raw itong maliit at nakakainip. Maliit pa ako noon, kaya hindi ko gaanong naaalala. Pero sa palagay ko, namimiss pa rin siya ni Daddy minsan." Sumakit ang puso ni Jennifer. Tumingin siya kay Mariano na nakatayo ngayon ng nakatalikod, nagpapanggap na abala habang pinipigilan ang sakit na naglalaro sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naisip ni Jennifer na pareho silang may dinadala, dalawang magkaibang buhay na tinakpan ng tahimik na kalungkutan. Tumingin muli si Rosemary kay Jennifer, ang tinig niya ay malumanay at matatag. "Pero hindi ako malungkot, nasa tabi ko si Daddy. Sabi niya basta magkasama kami, magiging maayos ang lahat." Sa wakas, ang ngiti ni Jennifer ay umabot sa kanyang mga mata, ang kanyang unang tunay na ngiti ng gabi. Naramdaman niyang mas puno at mas mainit ang dibdib niya. Isang bagyong gabi ang nagdala sa kanya dito, ngunit sa halip na solusyon sa problema ng kotse, nakatagpo siya ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang aral tungkol sa pag-ibig, pagpapakumbaba at katotohanan. Tahimik siyang umupo, nakatitig sa usok na pumupungos mula sa tasa ng tsokolate.
Ang init mula sa tasa ay tila pinalalayo ang lamig at stress na dala niya buong araw. Sa kabilang dako ng silid, nakayuko si Rosemary sa maliit na upuan malapit sa bintana. Mahigpit ang yakap sa teddy bear at unti-unting pumikit ang mga mata. Marahang ipinahid ni Mariano ang isang malambot at medyo luma na kumot sa kanyang balikat. Ang kanyang mukha ay puno ng lambing habang pinagmamasdan ang anak, ang sentro ng kanyang mundo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Jennifer ang isang bagay sa simpleng garahe na hindi niya nakita sa kanyang penthouse o opisina. Tunay at taus-pusong pagmamahal ng pamilya. Lumapit si Mariano, may hawak na tasa ng kape. Inilagay niya ito sa harap niya at umupo sa upuang katapat niya. Matagal silang nagkatahimik na para bang pinipili niya ang mga tamang salita. "Hindi ko sinasadya na palalain ang sitwasyon mo kanina, Miss Reyes," sabi niya. "Pero naniniwala talaga ako na mahalaga ang tamang paraan ng paggawa ng mga bagay, mapaayos ng kotse man o pamumuhay." Uminom si Jennifer ng kaunti ng kape. Ang mayamang init at bahagyang pait ay nagpatibay sa kanyang damdamin. Umiling siya ng bahagya. "Hindi," tapat niyang sagot. "Ako ang nagkamali, nag-overreact ako. Sanay lang talaga akong palaging nakukuha ang gusto ko." Ngumiti si Mariano ng mahinahon, may bahagyang pag-unawa sa kanyang mga mata. "Isipin mo bilang CEO, siguro masyadong mabilis ang takbo ng buhay mo. Hindi mo na nabibigyang pansin ang maliliit na bagay." Uminik si Jennifer, ang tingin ay nakatuon sa ulan na tumatakip sa bintana ng garahe. Ang kanyang karaniwang kumpiyansa ay tila nawawala na ipapakita ang isang bagay na marupok sa ilalim. "Alam mo," mahinang bulong niya, "hindi ko inakala na makarating ako sa isang maliit na garahe, iinom ng mainit na tsokolate at magkakaroon ng tunay na usapan. Nakakatuwa, pero sa isang paraan, nakakagaan." Tumango si Mariano, ang mga mata ay malalim. Minsan, dinadala tayo ng buhay sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Dati rin akong may ibang buhay, pero nagbago ang lahat ng magdamag. Kailangan kong maging matatag, hindi lang para sa sarili ko, para kay Rosemary. Mas malalim na tiningnan ni Jennifer si Mariano. Sa unang pagkakataon, hindi lang isang mekaniko ang nakikita niya, kundi isang lalaki na may dalang bigat ng puso at responsibilidad ng may tahimik na dangal. "Ano ang nangyari sa asawa mo?" Mahinang tanong niya, maingat na huwag sirain ang lumalaking pagtitiwala sa pagitan nila. Tumingin si Mariano sa kanyang kape, ang boses ay mababa pero malinaw. "Linda ang pangalan niya, kami ay high school sweethearts. Pagkatapos ipanganak si Rosemary, nagsimulang maramdaman ni Linda na para siyang nakakulong sa maliit na bayan. Malaki ang kanyang mga pangarap, gusto niya ng higit pa kaysa dito. Isang araw sinabi niyang hindi na siya makakaya, naging fake at umalis, hindi na lumingon pabalik. Ako at si Rosemary na lang mula noon." Tumigil sandali, inaayos ang sarili. Tumingin ulit ng kalmado, ngunit makikita pa rin ang sakit sa kanyang mga mata. "Dumurog iyon sa akin," aminado siya. "Pero nang makita ko si Rosemary, maliit siya, puno ng tiwala. Alam kong kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong ibigay sa kanya ang lahat ng kaya ko." Kalmado at matatag ang boses ni Mariano. "Kailangan kong maging matatag para kay Rosemary. Kahit nasasaktan din ako, kailangan kong ipakita sa kanya ang pagmamahal at tulungan siyang makaramdam ng seguridad." Hindi nagsalita si Jennifer. Tahimik siyang naupo na antig sa lalim ng katapatan sa kanyang mga salita. Sa sandaling iyon, hindi na niya siya nakita bilang simpleng mekaniko. Siya ay isang tapat na ama, isang lalaking hinarap ang sakit ng puso at piniling magpatuloy para sa isang taong umaasa sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, halos parang iniisip lamang ng malakas. "Isang bagay ang aking naunawaan, ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga malalayong pangarap o bagay na hinahabol natin.
nasa maliliit na sandali na mayroon na tayo. Si Rosemary, ang lahat sa akin, ang pag-ibig na iyon, ang pinakabihasang yaman sa buhay ko. Walang halaga ng pera ang makakapantay nito. May nagbago sa kailaliman ni Jennifer. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang ibig sabihin nito, tunay na naramdaman. Buong buhay niya ay nakatayo sa tagumpay, kayamanan at kontrol. May presyo ang lahat, pati na ang mga damdamin. Ngunit dito, sa luma at sira-sirang garahe na palibutan ng kumukutitap na ilaw, amoy ng kape at ulan, naramdaman niya ang isang tunay na bagay. Isang bagay na hindi niya naranasan sa marangyang pamumuhay. Dahan-dahan niyang inilapag ang tasa ng tsokolate sa mesa at tumingin kay Mariano. Ang tinig ay malumanay at nanginginig. "Salamat Mariano, ang sinabi mo. Talagang tumama sa puso ko. Sa tingin ko, mas marami akong natutunan ngayong gabi kaysa sa mga nagdaang taon." Ngumiti si Mariano ng mainit at madali. Minsan isang tahimik na sandali lang ang kailangan para ipakita sa atin kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay, Miss Reyes. Ngumiti si Jennifer pabalik at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nagtatago sa likod ng kanyang karaniwang maskara. Ang tensyon na sumunod sa kanya buong gabi ay tila natunaw, pinalitan ng kakaibang katahimikan. Paligid nila tahimik ang garahe. Sa labas, patuloy ang pag-ulan ng pantay-pantay. Si Rosemary, mahimbing na natutulog sa tabi ng bintana, humihinga ng malumanay sa ilalim ng kanyang kumot. Ang lamparang pangmesa ay nagbigay ng malambot na liwanag sa kanyang maliit na mukha, puno ng inosente at tahimik na mga pangarap. Naramdaman ni Jennifer ang higpit sa kanyang dibdib, hindi dahil sa galit, kundi sa isang mas malalim na bagay. Isang kalungkutan na hindi niya lubos maipaliwanag. Biglang mula sa katahimikan, may isang maliit na tinig na nagsalita. "May mga anak ka ba, Miss Reyes?" Nagising si Rosemary na pikit ng bahagya pero puno ng kuryosidad. Ang tanong ay parang sorpresa. Pinilit ni Jennifer ang isang maliit na ngiti. "Wala, Rosemary. Wala akong mga anak." Ikiniling ni Rosemary ang ulo. "Kaya may pamilya ka ba? Ano ang pamilya mo?" Napatigil si Jennifer. Huminto ang kanyang paghinga. Binuksan niya ang bibig para sumagot, pero walang lumabas sa una. Nagsimulang magsalita si Mariano marahil upang dahan-dahang paalalahanan si Rosemary na huwag masyadong makialam, pero itinaas ni Jennifer ang kamay, tila sinasabi na ayos lang iyon. Tumingin siya sa malalawak at tapat na mga mata ni Rosemary at sa unang pagkakataon hindi niya maiwasang harapin ang katotohanan. "Lahat ay may pamilya," malumanay niyang sinabi, "pero ang pamilya ko, iba ito sa alam mo." Ninaungot si Rosemary ng bahagya, nag-aalala. "Bakit? Hindi ba ang pamilya ay mga taong nagmamahalan?" Ang payak at inosenteng tanong na iyon ay tumagos sa lahat ng mga balakid na itinayo ni Jennifer sa paligid niya. Bumaha ang kanyang isip ng mga alaala ng isang malaki at tahimik na bahay kung saan ang pagmamahal ay sinusukat sa grado at resulta ng negosyo. Naalala niya ang pag-upo ng mag-isa sa mahahabang, marangyang hapunan na walang nagsasalita. Naalala niya ang pagiging di nakikita sa isang tahanan na puno ng mamahaling kasangkapan at tahimik na mga pasilyo. "Lumaki ako sa isang malaking bahay," sinimulan niya. "Ang tinig ay puno ng emosyon, pero palaging tahimik. Palaging nagtatrabaho ang mga magulang ko, palaging abala, halos hindi nila ako kinakausap. Marami akong laruan at libro, pero palaging mag-isa." Lumawak ang mga mata ni Rosemary. "Hindi ba nila sinasabi sa iyo ang mga kwento o dinala ka sa parke?" Umiling si Jennifer, pinipigil ang mga luha. "Hindi, Rosemary. Akala nila nakaka-distract iyon. Gusto nilang mag-aral ako ng mabuti, lumaki ng mabilis at magtagumpay." Tahimik na pinanood ni Mariano, tila nauunawaan din niya ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa. Masakit ilabas ang mga alaala pero nakakapagpawala rin ng bigat.
Hindi pa niya ito nasabi kahit kanino noon, kahit sa mga malalapit sa kanya. Ngunit ngayon, sa harap ng mekaniko at ng kanyang anak, sinabi niya ang kanyang katotohanan sa unang pagkakataon. Inakala ko kapag naging matagumpay ako, kapag kumita ako ng marami, magiging proud sila sa akin. Baka mahalin pa ako ng higit. Pero nang makamit ko ang lahat ng iyon, naramdaman ko pa rin ang kawalan. May malalawak at mahabaging mga mata si Rosemary nang marahan niyang inilagay ang maliit niyang kamay sa kamay ni Jennifer. Sa tingin ko, malungkot ka kasi walang nagmahal sa iyo ng tunay kung sino ka talaga. Sabi ni Daddy, ang pagmamahal ay kapag may nananatili sa iyo kahit ano paman. Siguro, kailangan mo lang ng taong tunay na nagmamalasakit. Tinitigan ni Jennifer ang maliit na kamay na nakahawak sa kanya. Ang maliit na kilos na iyon ay mas mainit kaysa anumang naramdaman niya sa mga nagdaang taon. At ang payak na mga salita mula sa 5 taong gulang, ang pinakatapat na aliw na natanggap niya kailanman. Siguro tama ka, bumulong siya. Matagal ko nang inisip na hindi ko kailangan ng iba, pero siguro nagkamali ako. Nagsalita na si Mariano, ang boses ay mahinahon at puno ng kabaitan. Kahit gaano tayo kalakas, lahat tayo ay nangangailangan ng iba. Mas maganda ang buhay kapag may kasama tayong humarap sa mabuti at masama. Siguro ngayon na ang panahon para buksan ang puso mo, Miss Reyes. Tumingin si Jennifer sa kanya, kumislap ang kanyang mga mata sa damdamin at pasasalamat. Sa tahimik na sandaling iyon, hindi na siya ang imposibleng CEO. Hindi na ang babaeng may lahat ngunit walang nararamdaman. Isa na siyang tao, sa wakas ay nakita, sa wakas ay naunawaan. Hindi na siya ang CEO sa likod ng makintab na mga salamin na pader. Isa na lamang siyang babae, isang taong tahimik na naghahangad ng uri ng pagmamahal at tunay na pag-aaruga na hindi niya kailanman naranasan. May malalim na hapdi sa kanyang dibdib, ang uri ng sakit na dumarating kapag ang katotohanan ay tuluyang tinanggap. Ang pagkikita nila ni Mariano at Rosemary sa isang bagyong gabi ay hindi basta pagkakataon lamang. Ito ang pagbabagong hindi niya namamalayan na matagal na niyang hinihintay ng kanyang kaluluwa. Ang sandali na unti-unting bumagsak ang kanyang maskara at ang puso niya ay lumingon sa unahan. Oo, siya ay nag-iisa. At oo, may kailangan talagang magbago. Ang katahimikan sa garahe ay yumakap sa kanya na parang malambot na kumot, nakakaaliw, ngunit puno ng mga bagong tuklas. Nasa gitna siya ng mga pag-iisip na hindi niya kailanman pinangahas na harapin hanggang ngayon. May bahagyang pakiramdam ng hiya na sumulpot. Binuksan niya ang kanyang puso sa mga taong halos hindi niya kilala. Ilang oras lang ang nakalipas. Ngunit nang tumingin siya sa mga tapat na mata ni Mariano at nakita ang liwanag sa walang alinlangan ng ngiti ni Rosemary, nawala ang pagkahiya. Nawala ang distansya sa pagitan nila. Sa labas, humupa na ang ulan at naging banayad na patak sa bubong, parang isang lullaby. Tumingin si Mariano sa kanyang relo at ngumiti ng mahinahon. Siguro nagugutom ka na, may maliit na kainan malapit dito. Hindi ito magarbo, pero mainit ang lugar at masarap ang pagkain. Nag-atubili si Jennifer, ngunit nang makita niya ang umaasang mukha ni Rosemary, tumango siya. Oo, gusto ko iyon. Nagalak si Rosemary, tumakbo upang kunin ang kanyang maliit na Amerikana. Magugustuhan mo ang margaritas, Miss Jennifer. Sila ang may pinakamalasang apple pie. Ngumiti ng mahina si Jennifer. Ang ideya ng isang simpleng hapunan sa isang tahimik na bayan, isang bagay na hindi niya kailanman naisip, ay biglang naging tila eksaktong kailangan niya. Pinangunahan ni Mariano ang daan kasabay si Rosemary na masiglang tumatalon. Naglakad sila sa tahimik na kalye, ang mga tubig sa mga paddle ay kumikinang sa banayad na ilaw ng mga poste. Ang bayan ng Millbrook ay tila payapa, kakaiba sa walang tigil na ingay at malamig na presyur ng Chicago.
Di naglaon, narating nila ang Margaritas, isang maliit na puting bahay na naging kainan, may mga kahon ng bulaklak at kahoy na bakod. Parang isang alaala mula sa pagkabata. Sa loob, ang liwanag mula sa mga mainit na ilaw ay nagbigay ng kaaya-ayang atmosfera. May mga kahoy na mesa, mga tablecloth na may kwadro at amoy ng sariwang tinapay ang sumalubong sa kanila. "Hello Mariano, hello Rosemary," sumalubong ang masiglang boses. Isang mabait na babae sa likod ng counter ang ngumiti ng mainit. "At sino itong bagong kaibigan?" Ngumiti si Mariano pabalik. "Ito si Miss Jennifer Reyes. Nasiraan siya ng kotse. Mananatili siya dito ngayong gabi." Tumingin si Margarita kay Jennifer ng may mainit na pagtanggap. "Maligayang pagdating sa Millbrook, mahal ko. Sana magustuhan mo ang aming pagkain at ang aming samahan." Hindi tulad ng mga malamig at formal na hapunan na sanay si Jennifer kung saan mga tao ay nagtago sa likod ng mga pekeng ngiti at mamahaling kubyertos. Ang lugar na ito ay totoo at walang pinipilit. Umupo silang lahat sa maliit na mesa. Umorder sina Mariano at Rosemary ng kanilang mga paborito. Grilled cheese sandwiches, maiinit na sabaw na kamatis, at syempre, apple pie. Nagatubili lang si Jennifer saglit bago umorder ng pareho. Kumain sila ng magkasama sa ilalim ng malambot na ilaw at nakinig si Jennifer habang masiglang kinukuwento ni Rosemary ang tungkol sa eskwela, mga kaibigan at hapon sa lawa kasama ang kanyang tatay. Bawat kwento ay tila maliit na bintana sa isang buhay na hindi naranasan ni Jennifer. Ngunit matagal na niyang kailangan. Naalala niya ang kanyang mga eleganteng hapunan sa lungsod, mga nakareserbang bisita, sobrang mahal na pagkain na halos hindi niya kinakain at mga walang laman na usapan. Ngunit dito, hawak ang payak na grilled cheese, naramdaman niya ang kasiyahan na matagal niyang hindi naramdaman. Tumingin si Mariano sa kanya, ang boses ay puno ng pag-iisip. "Iba talaga ang buhay sa lungsod, ano?" Tumango si Jennifer nang mabagal, may kaunting pait sa tinig. "Oo, puno ang araw ko ng mga pagpupulong, walang tigil na mga desisyon. Laging may inaasahan mula sa akin. Hindi ko maalala ang huling beses na nakaramdam ako ng kalayaan." Tumingin si Mariano sa kanya nang may tahimik na pag-unawa. Minsan, kailangan nating lumayo mula sa buhay na nakasanayan natin. Kahit isang araw lang, doon natin nakikita ang tunay na mahalaga. Ang kanyang mga salita ay bumalot sa kanya tulad ng katahimikan pagkatapos ng bagyo. Tumingin siya sa paligid ng maliit na kainan, sa mga simpleng kasiyahan ng mga tao, ang kanilang lapit, ang kanilang payapang presensya. Hindi sila mayaman o makapangyarihan, ngunit mayroon silang mas mahalaga, sila ay tunay. Biglang umingay ang telepono sa mesa, nagising ang sandali. Ang screen ay nagliwanag ng sunod-sunod na mga mensahe mula sa kanyang assistant, mga paalala, tanong, babala tungkol sa mahalagang pagpupulong bukas. Ngunit hindi ito niyakap ni Jennifer, hindi sa pagkakataong ito. Sa halip, ngumiti siya ng malumanay at tumingin kina Mariano at Rosemary. "Sa tingin ko, mananatili muna ako dito ng kaunti pa ngayong gabi. Siguro, ito ang hinahanap ko talaga." Palakpakan si Rosemary ng may saya. Ang tingin ni Mariano ay puno ng init at tahimik na pagpayag. Sa maliit na kainan sa bayan, napalilibutan ng mga karaniwang tao at simpleng aliw, si Jennifer Reyes, ang CEO na palaging kontrolado, sa wakas ay pinakawalan ang kanyang mga pasanin. Pinili niya ang kapayapaan, pinili niya ang kasalukuyan. Ngunit sa pagsisimula ng katahimikan, kumatok ng malakas ang kampanilya sa pintuan ng kainan. Nangat-ngat ang katawan ni Jennifer. Pumasok ang isang matangkad na lalaki, suot ang makintab na itim na suit na tila hindi nababagay sa lugar na ito. Ang matalim niyang mga mata ay mabilis na sinuri ang silid ng may halataang pagkasuklam.
Nang makita siya ang kanyang ngiti ay naging malupit. Siya si Richard Ortega, vice-presidente ng Reyes Foods. Walang awa, ambisyoso at ang kanyang pinakamapanganib na karibal. Well, anong sorpresa ito, sabi niya, nilalakad ng diretso sa kanilang mesa. Ang dakilang Jennifer Reyes, nasasayang ang oras sa isang antok na lugar na ito. Hinila niya ang isang upuan at umupo nang hindi iniimbita. Ang tingin niya kay Mariano at Rosemary ay puno ng paghamak. At ito ang mga bagong kasama mo, no? Winiwisik ni Richard, ang tono ay puno ng pang-iinsulto. Kahanga-hanga, isang malaking pagbaba ng antas Jennifer, nakikisama sa mga tao sa maliit na bayan. Sa ilalim ng mesa, kumurot ang kamao ni Jennifer. Bumaba ang tinig niya sa malamig at matalim na tono. Richard, anong ginagawa mo dito? Hindi ko yata inanyayahan ka. Hindi nagpa-apekto si Richard, niyuko lang ng walang pakialam. Nandito ako para paalalahanan ka sa mga tungkulin mo. Nawalan ka ng mahalagang board meeting kaninang umaga sa Chicago at ang balita na na-stuck ka dito kumakalat na. Tinututulan ng board ang pamumuno mo. Nagdududa sila kung kaya mo pa ba. Huminga ng malalim si Jennifer, pilit kinokontrol ang damdamin. Aasikasuhin ko iyon. Hindi mo kailangan malaman kung nasaan ako. Lumapit si Richard, ang boses ay mababa at banta. Oo, concern ko yan, kasi kung hindi ka babalik at aayusin ang gulo na ginawa mo, mawawala ang titulo mo, nauubos na ang pasensya ng board, at baka panahon na para ipasa mo ang posisyon sa mas karapat-dapat. Tumingin siya kay Mariano, ang mga matay puno ng paghamak. Isang taong hindi nagsasayang ng oras sa pag-inom ng tsokolate kasama ang mga walang kwenta. Hindi sumagot si Mariano, ngunit nakita ni Jennifer ang pagtigas ng kanyang panga. Nilapitan niya si Rosemary nang marahang yumakap sa kanya ang bata, natatakot sa galit ni Richard. Dumating ang apoy sa puso ni Jennifer, isang galit na dalisay, walang lugar para sa takot. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga matay matalim na bakal, at tinanaw si Richard nang hindi kumukurap. Linawin ko, ako ang nagpagawa ng posisyon ko bawat pulgada nito. Hindi dahil sa pananakot o manipulasyon, at kung sino ang kasama ko ay hindi sukatan ng aking kakayahan. Hindi mo muling bababaan si Mariano o sinuman, naiintindihan mo ba? Natahimik si Richard, nagulat sa tapang niya. Tumawa ng malakas, pilit bawiin ang kontrol. Ipinagtatanggol mo ang isang mekaniko? Hindi ko inakalang kaya mo yan, Jennifer. Nagtalas ang tinig niya, mas mabuting tao ang mekaniko kaysa sa tulad mo. Mabait siya, tapat at mapagmahal. Mga bagay na hindi mo mauunawaan. Hindi ako tatayo at titignan kang nanunulsol sa mga taong may dangal. Napaitim ang mukha ni Richard. Tumayo ng bigla, ang upuan ay sumigaw sa likod niya. Sige, binitiwan niya. Tandaan mo ito, Jennifer. Pagsisisihan mo ito. Kapag nawala lahat, huwag kang lalapit sa akin na umiiyak. At nagmadaling lumabas, pinasabog ang pinto sa likod niya. Ang hangin sa kainan ay napuno ng tensyon. Umunat si Jennifer pabalik sa kanyang upuan, tumitibok ang puso. Sa unang beses sa buhay niya, tumayo siya sa pagitan ng kalupitan at kabutihan at pinili niyang ipaglaban ang tama. Inabot ni Mariano ang kanyang balikat ng may banayad na haplos. Malumanay ang boses. Salamat, Jennifer. Pasensya na sa nangyari dahil sa akin. Tumingin siya, may katahimikan at lakas ang mukha. Hindi, Mariano, hindi mo kailangang magsisi. Sa totoo lang, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Ikaw at si Rosemary, pinaalala ninyo sa akin kung ano ang dapat pangalagaan, kung ano ang tunay na mahalaga. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Jennifer, ang pagtayo para sa kanila ay hindi hadlang. Ito ang pinakamahalagang desisyon sa buhay niya. Isang pagliko, isang landas palabas ng kawalang saysay, patungo sa pag-ibig at layunin na matagal na niyang hinahanap. Nang sumikat ang araw sa maliit na garahe, alam ni Jennifer na hindi siya pwedeng manatili magpakailanman.
Ang engkwentro kay Richard ay patuloy na umuukit sa isip niya. Ang kapayapaan sa Millbrook ay papatapos na. Ang realidad, matindi at walang tigil, ay tumatawag sa kanya pabalik sa Chicago. Pinilit ni Mariano matapos ang kotse ng mabilis. Habang nakatayo siya rito, tumingin siya kay Jennifer ng may banayad na pag-aalala. "Ano man ang mangyari, Jennifer?" Mahinang sabi niya, "Tandaan, may lugar ka palagi dito." Ngumiti si Jennifer ng mahina, puno ng damdamin ng tinig. "Salamat, Mariano, at salamat, Rosemary, sa lahat." Dahan-dahan siyang nagmaneho palayo. Ang init ng gabi ay nananatili sa dibdib niya. Ngunit bawat milya ay bumabalik ang kaba. Pabalik siya sa gulo, sa isang silid ng board na mas nakikinig sa paghuhusga kaysa sa pakikinig. Pagpasok niya sa punong tanggapan ng Reyes Foods, sinalubong siya ng katahimikan. Puno ang conference room. Ang mga matang tensyonado ay nakatuon sa kanya. Ang presyon ay agad at nakakahawa. Sa ulo ng mesa, nakaupo si Richard Ortega, kasing mataas ng dati, nakamasid na parang lawin. "Welcome back, Jennifer," malamig niyang sabi. "Inaasahan kong handa kang ipaliwanag ang pagkawala mo." Itinaas ni Jennifer ang balikat. "Nasiraan ang kotse ko sa business trip," malinaw niyang sagot. "Nananatili akong konektado hanggat kaya at inaayos ang mga agarang usapin mula sa malayo." Tumawa si Richard, ang mga labi ay nakakulot sa pagkukunwari. "Sigurado akong makatwiran yan para sa'yo, pero bumaba ang stock natin ng higit 5% sa nakaraang 2 araw. Hindi natuwa ang mga shareholders." Isa sa mga board member, si David Hamilton, karaniwang taga-suporta niya, ang sumunod. "Jennifer, aminado ako, inaasahan namin ang mas mabuti. Malinaw na ang personal mong buhay ay nagsisimulang makaapekto sa iyong mga responsibilidad." Tinanaw siya ni Jennifer ng matagal, huminga ng malalim, inihanda ang sarili. Dahil ngayon, hindi lang trabaho ang ipinaglalaban niya kung sino ang gusto niyang maging. "Iyan ay hindi katanggap-tanggap," mariing idineklara ni Richard. Bawat salitay parang hampas na tumama ng malakas. Ramdam ni Jennifer ang paghusga ng mga tao sa loob ng silid. Masakit kaysa sa inaasahan niya. Mga taong minsan niyang tinuring na kaalyado, ngayon ang kanilang katahimikan ay nagbunyag ng mas malalim na katotohanan. Ang mundong pinaghirapan niyang sakupin ay halos walang puwang para sa malasakit o pagkukulang. Sinunggaban ni Richard ang pagkakataon, matulis at mapanakit ang kanyang tinig. "Kung hindi mo kayang balansehin ang katwiran at emosyon, baka hindi ka naangkop sa posisyon bilang CEO. Kailangan natin ng taong kayang magdesisyon ng malinaw na hindi natatabunan ng personal na damdamin." Sa ilalim ng mesa, ikinidlat ni Jennifer ang kanyang mga kamay. Mas tumindi ang tama ng kanyang mga salita kaysa nararapat. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa tahimik na pagsang-ayon ng mga tao sa silid. Ang mga taong minsang pinagkatiwalaan niya ay ngayoy tinitingnan siya ng may pagdududa. Dahan-dahang tumingala si Jennifer at hinarap ang mga tingin nila. Pinutol niya ang katahimikan, hindi sa pagtatanggol, kundi sa bihira at tunay na katapatan. "Alam kong nabigo ako sa inyo. Palagi kong pinaniniwalaan na ibigay ang lahat para sa kumpanyang ito, itulak ito pasulong at bumuo ng isang bagay na tatagal. Ngunit nitong mga nakaraang araw, napagtanto ko na ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa numero at deadline." Tumingin siya ng diretso kay Richard at lumakas ang tinig niya. "Ito ay tungkol sa pagkatao, sa malasakit, sa mga pagpapahalagang hindi masukat sa spreadsheet. Hindi ko pinagsisisihan ang oras na ginugol ko sa Millbrook dahil ipinakita nito sa akin kung ano ang tunay na mahalaga at kung iyon ang magpapawalang saysay sa akin sa inyong mga mata. Tatanggapin ko ang inyong desisyon." Tumawa si Richard ng may pang-uuyam, napakagandang pakinggan, pero hindi nagpapataas ng kita ang mga damdaming iyon.
Hindi maaapektuhan ang mga shareholders sa iyong emosyonal na paglalakbay. Yumuko siya ng bahagya, malamig at tiyak. Magkakaroon ng boto ng kumpiyansa at hindi ko na kailangang sabihin sa iyo ang magiging resulta. Parang nawala ang hangin sa buong silid. Hindi pa naranasan ni Jennifer ang ganito kaligalig, ganito ka-expose. Ngunit sa masikip at nakakahindlang sandaling iyon, naalala niya ang inosenteng mga mata ni Rosemary at ang tahimik na lakas ni Mariano. Ang kanilang kabaitan ang nagmulat sa kanya sa isang bagay na ayaw niyang mawala muli. Tumayo siya, dahan-dahang huminga at nagsalita ng pantay ang tinig. Kung pakiramdam ninyo'y kailangan ng boto, hindi ako hahadlang. Ngunit bago kayo magdesisyon, hinihiling ko sa bawat isa na mag-isip. Talagang mag-isip kung anong uri ng pamana ang ating nililikha rito. Kung itatayo natin ang tagumpay kapalit ng pagkawalang malasakit, ano ba talaga ang ating nakamit? Sa mga huling salitang iyon, lumiko si Jennifer at lumabas. Iniwan ang mabigat at mapanuring katahimikan. Sa labas ng boardroom, naramdaman niya ang malamig na simoy sa kanyang balat, hindi dahil sa temperatura, kundi dahil sa pag-unawa na maaaring lahat ng pinaniniwalaan niya ay isang kasinungalingan. Katayuan, kapangyarihan, ang habol sa kasakdalan. Sulit ba ang pagkakahiwalay, ang pressure at ang malalim na kalungkutan? Ngunit may nagbago sa loob niya ngayon. Hindi na niya hahanapin ang mga walang laman na tagumpay. Hindi na siya kikilos na takot sa kung sino na siya. Makaraan ng ilang sandali, muling pumasok siya sa boardroom. Ngayon ay may layunin. Tumunog ang kanyang tinig, pumutok sa tensyon. May panukala ako para sa board. Tumingin si Richard ng may aliw. Isa na namang talumpati, Jennifer. Sa tingin ko, sapat na yon. Ngunit hindi siya pinansin ni Jennifer at mahinahong nilapitan ang ulo ng mesa. Mahigpit niyang inilagay ang mga kamay sa ibabaw nito at hinarap ang bawat miyembro ng board isa-isa. Alam kong nababahala kayo sa kita, imahe sa publiko at kasiyahan ng mga shareholders. Pero hayaan ninyong magtanong ng ibang bagay. Ano ba talaga ang ating sinusubukang itayo rito? Isang negosyo na kinukuha ang bawat sentimo mula sa bawat kwarter o isang kumpanya na may paninindigan na iginagalang ang kanyang mga tao, mga komunidad at ang epekto nito sa mundo. Natahimik ang silid, makapal ang hangin sa hindi sinasabi. Nagpatuloy siya kalmado ngunit puno ng damdamin. Sa Millbrook, nakita ko ang isang bagay na nakakalimutan na natin. Integridad, malasakit. Ang uri ng responsibilidad na bumubuo ng tiwala at katapatan. Hindi lang mula sa mga customer, kundi mula sa mga tao. Hindi ito kahinaan. Ito ay kalakasan. Pinapalakas tayo nito. Ginagawa tayong tao. Tumawa si Richard ng may pangiinsulto. Iwasan mo ang mga kwento, Jennifer. Hindi ito kwento pambata. Negosyo ito at hindi tayo charity. Hinarap siya ni Jennifer ng diretso. Hindi ako nagsasalaysay ng mga kwento pambata. Sinasabi ko ang katotohanan. At ang katotohanan, nagbabago ang mundo. Higit kailanman, nais ng mga tao ang mga kumpanyang nagmamalasakit. Hindi lang sa kita kundi sa mga tao, planeta at kinabukasan. Kung baliwalain natin yon, hindi lang natin mawawala ang mga pagpapahalaga, mabubura rin ang ating kabuluhan. Lumapit si Richard, hamon ang tinig. Ano ang panukala mo? Isasara natin ang mga pabrika, itatapon ang pera sa mga maliit na bayan at maghihintay ng magandang katapusan. Hindi siya natahimik. Hindi. Sinasabi ko, mag-invest tayo muli. Lumikha tayo ng mga trabaho kung saan pinakakailangan. Suportahan natin ang edukasyon, sustainabilidad at etikal na mga gawain. Hindi ito gastos, ito ay pamumuhunan sa ating kinabukasan. Biglang tumayo si Richard, galit na galit. Sinasira mo ang lahat ng pinaninindigan ng kumpanyang ito. Wala kang pakundangan, Jennifer. Hindi ako mananahimik habang nilalaro mo ang kinabukasan natin.
Ngunit nanatili si Jennifer na nakatayo, matatag. Lumiko siya sa board, ang tinig ay matatag at determinado. Alam kong hindi madali ang panahong ito. Alam kong hinahamon nito ang lahat ng dati nating ginawa. Pero naniniwala ako na bawat isa sa inyo ay nais magtayo ng isang bagay na makabuluhan, isang bagay na tatagal. Pwede tayong maging kumikita at may prinsipyo, pwede tayong mamuno ng may diskarte at puso. Ang hinihiling ko lang, isang pagkakataon upang patunayan ito. Lumiko si Richard sa iba, ang tinig ay tumaas sa alarma. Huwag kayong magpapalinlang sa kanya, sobrang emosyonal siya. Napatunayan na niyang hindi niya kaya ang presyur. Nanindigan si Jennifer. Hindi na niya ipinagtatanggol ang kanyang trabaho. Ipinagtatanggol niya ang isang pangitain. Isang mas magandang daan pasulong. Tumingin ng diretsyo si Jennifer kay Richard. Ang kanyang ekspresyon ay malamig, ngunit sa likod nito ay isang mas malalim na kalungkutan, isang pagkadismaya sa kung ano na ang kanyang naging tao. Lumakad siya ng may tapang, ang tinig ay kalmado at matatag. Richard, hindi ka pinapatakbo ng pangitain, takot ang nagtutulak sa iyo. Takot na mawala ang kontrol, takot sa pagbabago. Hindi ako nandito para ipagtanggol ang aking kapangyarihan. Nandito ako para ipagtanggol ang mga pagpapahalagang dapat ipinaglalaban ng kumpanyang ito. Kung naniniwala ang board na hindi na ako angkop manguna, tatanggapin ko iyon. Pero alalahanin nating lahat, ito ay isang bihirang pagkakataon upang muling tukuyin kung anong klaseng kumpanya ang nais nating maging. Humupa ang katahimikan sa boardroom na parang isang alon. Nagtinginan ang mga miyembro, nag-aalinlangan, ang iba ay nagkakaroon ng salungatan, ang ilan ay halatang naantig. Nagbago ang takbo ng pagpupulong, hindi na ito isang usapan lang tungkol sa pamumuno. Isang laban ito ng dalawang magkasalungat na pangitain. Isa ay pinamumunuan ng kontrol at takot. Ang isa naman ay ng pagkatao at tapang. Humiga si Richard sa kanyang upuan, galit ngunit biglang tahimik. Si Jennifer naman ay matangkad at matatag, nanindigan sa kanyang paniniwala, hinihintay ang sagot ng board. Lumipas ang mga sandali, mahaba, mabigat at puno ng hindi katiyakan. Huminga ng malalim si Jennifer, ang tinig ay pumunit sa katahimikan. Matagal ko na itong pinag-isipan, at napagtanto ko na ang pagkapit sa titulo, ang pakikipaglaban para dito, hindi na magbabago sa paniniwala ko ngayon. Kaya gumawa ako ng ibang pagpili. Isang pagpili na naniniwala akong maghahatid sa atin sa mas responsableng, makahulugang hinaharap. Napangisi si Richard na may pang-aalipusta. Kaya susuko ka na? Alam ko namang matatalo ka rin balang araw. Ngunit hindi kumurap si Jennifer. Hinarap niya ang pang-uuyam ng may kapayapaan. Hindi ako sumusuko, banayad niyang tugon. Pinipili ko ang mas mabuting landas, ang pinaniniwalaan ko ng buong puso. Ngayon, ako'y nagbibitiw bilang CEO ng Reyes Foods. Nagsimula ang mga hiyaw sa silid. Ang boardroom ay nabalot ng pagkabigla. Naputol ang tagumpay ng ngiti ni Richard. Hindi ako aalis sa kumpanya ng tuluyan, dagdag ni Jennifer. Plano kong bilhin ang buong Midwest Division, personal, at baguhin ito bilang isang ganap na bagong uri ng negosyo. Naramdaman ang pag-ikot ng mga upuan, nagmumura ang mga boses sa hindi makapaniwala. May ilan pang mga miyembro ng board ang tumayo na bigla. Ang kumpiyansa ni Richard ay nawala, pinalitan ng pagkabahala. Hindi ka seryoso, Maring, sabi niya. Hindi ito katanggap-tanggap. Hindi mo pwedeng gawin iyon. Hindi nag-alinlangan ang mga mata ni Jennifer. Bakit hindi? Tanong niya ng simple. May kapital ako, babayaran ko ito ayon sa halaga sa merkado, ganap na ayon sa batas, at bubuuin ko ito muli, mula sa simula, bilang modelo ng etikal na negosyo na nakatuon sa komunidad. Napaiyak si Richard. Nanginig ang boses niya sa galit.
Sinasira mo ang lahat ng aming itinayo. Ito ay personal na laban. Pinapayagan mong madaig ang nararamdaman mo sa kung ano ang pinakamahusay para sa kumpanya. Tahimik na kinuha ni Jennifer ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Inilagay niya ito sa mesa at inislide palapit. Ito ang mga numero, ang aking estratehiya, ang buong plano. Nagawa ko na ang mga proyeksyon. Nakuha ko na ang pondo. Hindi ko hinihingi ang pag-apruba ninyo. Hindi ako humihingi ng pahintulot. Ngunit inaalok ko sa inyo ang isang bihirang pagkakataon, ang makita ang isang negosyo na magbabago at lilikha ng halagalampas sa pera. Bumalik siyang tumingin kay Richard. Ang tinig niya ngayon ay hindi lang malinaw, kundi may lakas. Akala mo mahina ang kabaitan, pero ang tunay na lakas ay hindi nasa kontrol o pananakot. Nasa malasakit ito, nasa layunin. Naniniwala akong makakalikha tayo ng isang bagay na magtatagumpay hindi lang sa kita kundi sa tiwala, dangal at pag-asa. Sa unang pagkakataon, walang masabi si Richard. Tinitigan siya ng tahimik, matigas ang postura na wala ang dating kumpiyansa. Lumiko si Jennifer pabalik sa buong board at nagsalita. Bukas, ipapahayag ko ang planong ito. Ang Reyes Foods Midwest ay magiging hiwalay na kumpanya, itinatag sa mga aral na natutunan ko sa Millbrook. Mula sa inosenteng isang batang babae at sa tahimik na lakas ng isang ama. Mamumuno tayo ng may integridad, hindi sa presyon, at magtatagumpay tayo dahil tayo ay nagmamalasakit. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang balita ng parang apoy. Jennifer Reyes nagbibitiw bilang CEO upang ilunsad ang bagong kumpanyang palipunang responsable, modelong pinapagana ng komunidad laban sa tradisyonal na pananaw sa korporasyon. Isang rebolusyong may halaga, Jennifer Reyes nagpasimula ng pambansang debate. Dumagsa ang media, kumalat ang mga headlines sa mga pamilihang pinansyal, nagdebate ang mga eksperto tungkol sa kanyang mga motibo, humingi ng mga panayam ang mga reporter. Napuno ang kanyang inbox ng mga mensahe, may papuri, may pagdududa at may lubos na kawalang paniwala. Ngunit nanatiling matatag si Jennifer. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya natigilan sa atensyon. Hindi niya naramdaman ang pangangailangang patunayan ang anuman. Sa halip, naramdaman niyang nakatutok siya. Malinaw, may lakas. Nagawa na niya ang kanyang desisyon. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa layunin. At habang iniisip niya sina Mariano, Rosemary at ang tahimik na kabaitan ng Millbrook, alam niya kung bakit niya ginawa ang hakbang na ito. Pinaalala nila sa kanya ang isang bagay na halos nakalimutan niya, ang kapangyarihan ng simpleng kabutihan. Hindi lang nito binago ang takbo ng kanyang buhay, naghatid ito ng alon sa buong mundo ng negosyo. Isang bagong tinig na bumabangon sa gitna ng mga lumang paniniwala. Isang modelo na hindi nakabase sa kasakiman, kundi sa pagkatao. Alam niyang may mga pagsubok na darating, alam niyang hindi lahat ay maiintindihan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lalakad si Jennifer Reyes sa lumang landas. Nakita niya na ang tunay niyang landas at siya ay malaya ng sundan ito. Umalis si Jennifer mula sa Chicago ng hapon na iyon na may kakaibang halo ng gaan at pananabik sa dibdib. Habang palayo ang kanyang biyahe, lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa kaba, kundi sa isang mainit na pakiramdam, isang uri ng pananabik. Nang makita na niya ang ginintuang mga dahon ng Millbrook, naunawaan niya kung gaano kahalaga na ang maliit na bayan na ito sa kanya. Ang isang dating tila walang patutunguhang hintuan ay tumatawag sa kanya pabalik para siyang tahanan. Habang dahan-dahang dumadaan ang kotse sa pamilyar na daan na palibutan ng mga punong kumikinang sa kagandahan ng taglagas, napansin niya bigla ang dalawang pamilyar na tao sa unahan, sina Mariano at Rosemary.
Napabigla siya at sa isang iglap na wala ang pagod, napalitan ng damdaming nagpapaligaya at nagpapasaya ng kanyang dibdib. Lumapit si Mariano nang may malawak at mainit ng ngiti. Maligayang pag-uwi, Jennifer. Tumakbo si Rosemary diretso sa kanyang mga bisig nang buksan niya ang pinto. Mahigpit na niyayakap siya ng maliit na mga braso. Miss Jennifer, miss na kita ng sobra. Sinabi ni Daddy na babalik ka. Alam ko na hindi mo ako makakalimutan. Kumuha si Jennifer ng posisyon na nakaluhod, niyakap ng mahigpit ang batang babae. Ang mga luha ay pumuno sa kanyang mga mata. Wala siyang masabi para sa pakiramdam ng yakap na puno ng dalisay na pagmamahal. Nang siya'y tumayo at tumingin kay Mariano, nakita niya ang parehong katapatan sa kanyang mga mata. Ang tahimik na pananampalataya na hindi kailanman umalis sa kanyang puso. Salamat Mariano, malambing niyang sinabi, nanginginig ang boses sa emosyon. Salamat sa paniniwala sa akin, sa paghihintay. Mahinaw ng boses ni Mariano, matatag. Alam ko palagi na babalik ka at naniniwala kami sa itatayong kinabukasan mo dito. Bigla nang sumulpot mula sa likod nila ang mga tao. Mga nakangiting kapitbahay, pamilyar na mukha mula sa kainan, garahe at plaza ng bayan. Lahat sila ay dumating upang salubungin siya. May mga ilaw na nakabitin sa mga puno, ang mga makukulay na lobo ay sumasayaw sa hangin at isang banderang pinturang kamay ang nakaunat sa kalye. Maligayang pag-uwi, Jennifer. Natunganga si Jennifer, halos hindi makapagsalita habang dinadala siya ng init ng sandali. Lumapit si Ginang Margarita at marahang hinawakan ang kamay ni Jennifer. Miss Reyes, narinig naming babalik ka na. Hindi namin pwedeng palampasin ang pagkakataon na ipaalam sa'yo. Sobrang saya namin na nandito ka na muli. Nabuhay muli ang bayan dahil sa'yo. Nangingislap ang mga luha sa mga mata ni Jennifer. Dumalo siya sa mga gala at pagtanggap ng parangal, nag-host ng mga global event sa mga tore ng salamin. Pero wala ni isa ang naging ganito. Hindi ito tungkol sa pagkilala. Ito ay tungkol sa pagiging tunay na nakita. Lumapit si Ginoong Sanchez, isa sa mga matatandang tagabayan, na may ngiting pasensya at tinapik siya sa balikat. Binigyan mo ng bagong buhay ang lugar na ito, Jennifer. Naniniwala ka sa amin noong wala ng iba. Hindi namin ito malilimutan. Sa gitna ng lahat, lumapit si Mariano ng mas malapit at mahinahong sinabi, alam kong hindi madali, pero nais kong tandaan mo, hindi ka na nag-iisa. Nandito kami para sa'yo, palagi. Tumingin si Jennifer sa kanyang mga mata at naramdaman ang pagbabago sa loob. Isang malalim, mahinahong init na noon ay para sa kanya ay imposible. Ngumiti siya at mahinahong sinabi, matagal bago ko naunawaan kung ano ang tunay na mahalaga. Pero dito, kasama kayo, kasama si Rosemary at ang komunidad na ito ang hinahanap ko. Ito ang tahanan. Sumiksik si Rosemary sa pagitan nila, mahigpit na hawak ang mga kamay nila. Miss Jennifer, mananatili ka ba dito magpakailanman? Gusto kitang maging bahagi ng aming pamilya. Tumingin si Jennifer pababa, ang puso niya ay sumabog ng damdamin. Oo, Rosemary, mananatili ako rito, palagi. Sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw at tawanan sa hangin, sa wakas naramdaman ni Jennifer ang hinahanap niya buong buhay niya. Isang tahanan, isang pamilya, hindi ang ipinanganak niya, kundi ang pinili niya. Simple lang ang mga pagdiriwang ng gabing iyon, musika, tawanan, mga kwentong pinagsaluhan, at pagkain na gawa sa bahay. Pero nagdala ito ng kagalakang higit pa sa anumang naranasan niya. Sa Millbrook, natagpuan ni Jennifer ang kapayapaan. Sa mga tao nito, natagpuan niya ang kanyang kinalalagyan. Habang lumilipas ang mga linggo at buwan, ang pagpili ni Jennifer na bumalik ay naging pinakabagong desisyon na nagbago ng kanyang buhay.
Naging bahagi siya ng bayan na parang lagi na siyang naroon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, umusbong ang Reyes Midwest bilang isang tanglaw ng etikal na pag-unlad. Patunay na ang kabaitan at kita ay pwedeng magkasabay. Muling nag-invest siya sa mga lokal na negosyo, tinulungan ang muling pagbangon ng mga luma at nangangailangan na pabrika at lumikha ng mga bagong trabaho at programa para sa pagsasanay ng susunod na henerasyon. Ang dating pinabayaan ay ngayon ay sumisiklab, may kulay, kumpiyansa at layunin. At sa lahat ng ito, si Mariano ay palaging nasa tabi niya, hindi lang bilang kasosyo sa trabaho, kundi bilang matatag na pinanggagalingan ng lakas at pagmamahal. Lalong tumibay ang kanilang samahan sa bawat pagsisikap, bawat desisyon na magkatuwang nilang ginawa. Si Rosemary, na puno ng sigla at imahinasyon, ay naging permanenteng bahagi ng mundo ni Jennifer. Araw-araw, siya ay tumatambad sa pintuan, sabik na magbahagi ng mga kwento sa paaralan o magmungkahi ng mga bagong masasarap na lasa para sa susunod na proyekto ng kumpanya. Hindi lang siya nakaramdam ng katuparan, nabuhay siya. Isang gabi, habang naliligo ang bayan sa banayad na liwanag ng paglubog ng araw, lumingon si Mariano kay Jennifer nang may ngiti at tinanong kung sasamahan niya siya sa isang lakad. May isang bagay sa kanyang tinig, kalmado, mainit at bahagyang kinakabahan, na nagsabi sa kanya na maaaring baguhin muli ng lakad na ito ang lahat. Huminto si Jennifer, nang saglit nagulat pero ngumiti at pumayag. Magkasama silang naglakad ni Mariano sa ilalim ng mga punong naglalagas. Ang daan ay tinakpan ng mga dahong kulay amber. Dinala siya ni Mariano sa isang tahimik na tabing lawa na hindi niya dati napansin. Ang nakita niya ay nagpabigat ng kanyang hininga. Daan-daang maliliit na ilaw na parang mga bituin ang nakasabit, naglalabas ng gintong kislap sa buong lugar. Ang tanawin ay nagliliwanag ng mahiwagang kagandahan. Marahang hinawakan ni Mariano ang kanyang mga kamay. Ang tingin ay puno ng lambing at damdamin. Tumibok ang puso ni Jennifer. May nagsabi sa kanya na babaguhin nito ang lahat. Jennifer, malumanay na sabi ni Mariano, nanginginig ang tinig sa tapat ng katapatan. Binago mo ang buhay ko at ni Rosemary higit pa sa alam mo. Akala ko aabutin ko lang ang araw ko na inaalagaan si Rosemary at nag-aayos ng mga kotse sa garahe ko. Pero dumating ka at dinala mo ang liwanag, pag-asa at kinabukasang hindi ko akalaing posible. Nagningning ang mga mata ni Jennifer sa luha. Kumindat ang puso niya habang niyayakap siya ng kanyang mga salita na parang mainit na yakap. Mahal kita, Jennifer, nagpapatuloy siya, mas matatag na ang boses, buong puso ko. Hindi lang dahil sa ginawa mo para sa Millbrook, kundi dahil sa kung sino ka, tunay, matapang at mabait. Dahan-dahan siyang lumuhod at kinuha ang isang maliit na kahon na balahibo. Sa loob, isang masilang singsing ang kumikislap sa ilalim ng ilaw, simbolo ng isang tunay at pangmatagalang bagay. Pakakasalan mo ba ako? Maging ina ni Rosemary at buuin natin ang buhay natin bilang pamilya? Sa isang saglit, tila tumigil ang oras. Pinigilang pumikit ni Jennifer ang mga luha at tumingin sa paligid. Mula sa mga anino, sumilip ang mga tagabayan, nanonood na may tahimik na tuwa. Nakatayo si Rosemary sa gilid ng liwanag, malalawak ang mga mata at ngumiti ng todo. Miss Jennifer, oo na, sigaw niya, puno ng excitement ang tinig. Gusto kita kasama namin ni Daddy, magpakailanman. Tumawa si Jennifer sa gitna ng kanyang mga luha, ang tunog ay puno ng liwanag at kalayaan. Sa sandaling iyon, lahat ng hinangad niya, pamilya, pag-ibig, pagkakaroon ng kinalalagyan ay nandoon sa kanyang harapan. Lumuhod siya sa tabi ni Mariano, dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang kamay at bumulong, "Oo, Mariano, pakakasalan kita. Maging ina ako ni Rosemary at bubuuin ko ang tunay na buhay dito kasama kayong dalawa."
Sumabog ang palakpakan at sigawan mula sa mga tao. Tumakbo si Rosemary sa kanila, niyakap silang magkayakap. "May tunay na mama na ako ngayon," sabi niya, may mga luha ng kagalakan sa mga mata. "Mahal kita, Mama Jennifer." Mahigpit silang niyakap ni Jennifer. Ang puso niya ay puno sa paraang hindi niya dati naramdaman. Ang kumpanya niya ay umuunlad. Oo, pero ang nagdudulot ng pinakamalalim na pagmamalaki ay ang mga ngiting mukha sa bayan na ito. Ang bagong buhay na umuusbong mula sa komunidad, malasakit at pag-ibig. Habang lumulubog ang araw at kumikislap ang mga ilaw sa itaas nila, tumingin si Jennifer sa hinaharap, hindi na may takot, kundi may pag-asa. Hindi na siya nag-iisa sa pagharap sa buhay. Kasama sina Mariano at Rosemary, handa na siyang harapin ang kahit ano. 1 taon ang lumipas na dumaan tulad ng ihip ng hangin sa Millbrook, banayad, pero may pangmatagalang epekto. Umusbong ang bayan sa mga paraang hindi inasahan ng kahit sino. Ngunit ang pinakamatinding pagbabago ay nangyari sa mga puso ng mga naninirahan dito, lalo na kina Jennifer, Mariano at ni Rosemary. Sa umagang iyon, ang mainit at gintong pagsikat ng araw ay dumampi sa bawat bubong at dahon, nagbigay ng payapang liwanag sa buong bayan. Ang maliit na simbahan ng Millbrook ay pinalamutian ng malambot na puting mga bulaklak, larawan ng banal na kasimplihan at kagandahan. Sa loob, puno ng mga bisita ang mga upuan, may mga ngiting nagliliwanag at kagalakang inaabangan. Ngayon ang araw na matagal nang hinihintay ng lahat. Nakatayo si Jennifer sa harap ng salamin. Ang kanyang damit ay dumadaloy na parang ulap ng seda. Ang mga mata niya, kumikinang sa pag-ibig at kaunting kaba, ay sumasalamin sa isang taong nagbago. Tahimik na pumasok si Ginang Margarita, tinutulungan siyang ayusin ang belo. "O mahal," mahinahong sabi niya, "tunay kang nakasisilaw ngayon. Pero hindi lang ito dahil sa damit, dahil ito sa pagmamahal sa puso mo. Ipinagmamalaki ka ng buong Millbrook." Napunasan ni Jennifer ang mga luha habang niyayakap siya. "Salamat. Kayo ang pamilya ko ngayon. Hindi ako naging ganito pinalad." Nagsimula ang malambing na musika. Kumindat ang puso ni Jennifer sa bawat hakbang patungo sa altar. Nandun si Mariano, ang mga mata niya ay puno ng init, at sa tabi niya si Rosemary, kasing ganda palagi, may hawak na basket ng mga petals, nagliliwanag sa saya. Nang marating ni Jennifer sila, kinuha ni Mariano ang kanyang kamay at bumulong. "Sa wakas, matagal na kitang hinintay." Ngumiti siya pabalik. "Hinding-hindi ko naranasan ang tunay na kaligayahan hanggang sa makilala ko kayo ni Rosemary. Ngayon, handa na akong buuin ang ating kinabukasan, magkasama." Habang binibigkas ng ministro ang mga panata na puno ng damdamin ng hangin, lahat ng puso sa simbahan ay nakikinig na antig sa kanilang mga salita. Nang isuksok ni Mariano ang singsing sa daliri ni Jennifer, ang kanilang mga mata ay nagningning sa luha. Pagkatapos, lumakad si Rosemary ng malapit. Ang kanyang tinig ay malinaw at matamis, umalingaw-ngaw sa bawat puso sa silid. "Masaya ako ngayon kasi si Jennifer ay ina ko na at magpapatuloy tayong pamilya magpakailanman. Tatawagin kitang mama araw-araw. Mahal na mahal kita." Napuno ang silid ng taimtim na katahimikan. Lumuhod si Jennifer, niyakap ng mahigpit si Rosemary, lubos na nabighani ng pagmamahal at layunin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kumpleto na siya, hindi bilang CEO, ngunit bilang ina. Napuno ang simbahan ng masigabong palakpakan. Dumagsa ang mga kapitbahay upang batiin sila. Kahit si Richard Ortega, dating matindi niyang kritiko, ay nagpadala ng liham noong hapon na iyon na nag-aalok ng kanyang paggalang at inaamin na ang paningin ni Jennifer ay nagbigay sa kanya ng pag-iisip,
tungkol sa kanyang mga pagpapahalaga. Mamaya, sa ilalim ng malambot na ilaw ng plaza ng bayan, umalingaw-ngaw ang tawanan. Nagsayaw ang mga tao, kumain, nagkwentuhan, at ang pag-ibig ay dumaloy na parang simoy ng gabi. Yinakap ni Mariano si Jennifer, ang tinig niya ay mababa at puno ng damdamin. Alam mo, bumulong siya, binago mo ang buhay ko, binago mo rin ang kay Rosemary. At ang itinuro mo sa amin, ang itinuro mo sa akin, ay ang pag-ibig ang tunay na mahalaga. Tumingin si Jennifer sa mga mata niya, ang kamay ay dumampi sa kanyang pisngi. Hindi, Mariano, ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Dahil sa iyo at kay Rosemary, hindi na ako muling nag-iisa. Nakatayo silang magkakasama, silang tatlo, habang unti-unting lulubog ang araw sa likod ng mga burol. At sa liwanag na iyon, ang pag-ibig ay nagniningning ng higit pa sa katayuan, higit pa sa takot, higit pa sa anumang pagkakahiwalay. Sa wakas, naunawa ni Jennifer, ang katuparan ay hindi nagmumula sa kapangyarihan. Nagmumula ito sa pagkakaroon ng kinalalagyan, sa pagpili ng pag-ibig, sa pagbuo ng isang tunay na buhay ng magkasama. Ang Millbrook ay naging higit pa sa tahanan. Naging patunay ito na ang pinakamalalim na kaligayahan sa buhay ay hindi nagmumula sa mga ari-arian, kundi sa mga taong pinipili nating makasama. Wakas.